offering. God bless you all po with material, physical, and most importantly, spiritual blessing. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo at dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. And before our Bible study, join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Bertislada Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart. Out from my mouth, my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us, O Lord, wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distractions, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po ay nagbibigay bati at ibig paggalang po sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Bertislada Meda, at sa kanya po mga minamahal na mga anak, apot ng mga marugang, and we always cherish and treasure the loving memories of our beloved pastor, assistant pastor, beloved assistant pastor Lina C. Almeida, and to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives in material, physical, and most importantly, spiritual blessing. And to all birthday celebrants for the month of August, God bless. God bless you all po. At patuloy po kayong pagpalain ng mahabang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. And to all our Facebook Live viewers, God bless you all din for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our Facebook Live. Hallelujah. Praise the Lord. And now let's come to our Bible study, and our topic for today is moments of adversity. Hallelujah. Praise the Lord. Have we been through adversity lately? It can be profoundly unpleasant and even troubling. Apostle Peter called the trials of a believer's life fiery. As it pertains to Scripture, we're likely to have some negative associations with the word fire, since it's the source of punishment for unbelievers and fallen angels. But it is also used in the Old and New Testament as symbol for God's presence and a marker of the Holy Spirit, as well as a purifying element. Hallelujah. Praise the Lord. Naranasan na ba natin ang kahirapan kailan lang? O maaring ito'y lubhang hindi kasaya-saya at nakakabagabag? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ni Apostol Pedro, ang mga pagsubok sa buhay ay ng isang mananampalataya ay tinatawag na nagniningas. Tulad ng tinutukoy sa banal na kasulatan, malamang na magkaroon tayo ng ilang negatibong kaugnayan
sa salitang apoy. Dahil ito ang pinagmulan ng kaparusahan para sa mga hindi mananampalataya at nahulog na mga anghel. Ngunit ginagamit din ito sa luma at bagong tipan bilang simbolo ng presensya ng Diyos at isang pananda o tanda ng banal na Espiritu, pati na rin ng isang elementong paglinis. Hallelujah, praise the Lord. Ang apoy na binabanggit dito sa ating pag-aaralan ay yung pong mga pagsubok sa ating mga buhay, mga palaala sa ating buhay, mga kahirapan na dinadaras natin sa ating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa bilang isang mananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Lahat tayong mananampalataya ay dadaan sa mga ganitong klaseng apoy. Bakit po? Dahil ito pong mga apoy na ito ay nagsisilbing panlinis sa ating mga hindi nakakalugod na ugali o mga ginagawa o mga gawi sa ating buhay. Hallelujah! Bilang isang Kristiyano, nang tanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ikaw ay pinanahan ng banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritong ito magpapalaala sa iyo kung ikaw ay napunta sa kaliwa o napunta ka sa kanan, hindi ka dumadaan sa matuwid na daan papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya pag ikaw ay nagkukulang, nagkakamali, may mga hindi ka ginagawa na dapat maging saktal ka sa harapan ng ating malapanon, ikaw ay kanyang paalalahanan. Hallelujah! Praise the Lord! At tayong mga tao, binigyan tayo ng banal na Espiritu na sa ating magiging gabay. Ito ang umpisa ng ating paglilingkod at paggawa ng mabuti sa harapan ng ating malapanon. Kaya hindi dapat nating panghinayangan na gumawa ng mabuti alang-alang sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon nang tayo tubusin ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Sometimes you are tempted to wish Christian life were easier. After all, we have a Heavenly Father who loves, who guides, and blesses us. So why must we be misunderstood or ridiculed? Why must we endure painful adversity, discouragement, and loss? Peter told suffering believers, it says, "Behold, do not be surprised as the fiery ordeal among us, which comes upon us for our testing, as though something strange were happening to you and me." Persecution and trials are part of Christian life, so we must understand how God wants us to respond to them. Could you please read our first verse, 1 Peter chapter 4, verse 12. From the book of 1 Peter chapter 4, verse 12, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you." Amen. Ang unang sulat ni Apostol Pedro, talatang 4, versikulo 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo, upang kayo subukin na waring ang nangyayari ay sa inyo'y di karaniwang bagay. Amen. Amen. Purihin po ang madalang salita natin mga Panginoon. God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede pong bigyan natin isang malakas na palakpak po. Could give us a clap offering ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan natutukso tayo na hilingin natin sa mahal na Panginoon na magkaroon tayo ng madaling buhay bilang isang Kristiyano. Kung tutuusin, meron tayong makalangit na Ama na nagmamahal, gumagabay, nagpapalala sa atin. Kaya bakit kailangan nating unawain o intindihin? Bakit kailangan nating tiisin ang masakit na paghihirap, panghihingian ng loob at pagkawala? Sinabi ni Pedro sa mga nagdurusa ng mananampalataya, ang sabi niya, mga minamahal, huwag kang magulat sa maapoy na pagsubok sa gitna natin, na dumarating sa atin para sa ating pagsubok na parabang may kaibang nangyayari sa atin. Ang pag-uusig at ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay Kristiyano. Kaya dapat nating unawain kung paano tayo gustong tumugon ng Diyos
sa mga pagsubok. Hallelujah. Praise the Lord. Pagsubok lang yan. Sinusubok tayo kung gaano katatag. Nakita niyo ba yung hilaw na ginto? Ito ay dinadaan sa maapoy upang ito po ay kuminang. And even the diamond, ito po ay isang mineral na nakukuha sa ilalim ng lupa. Kulay black ito, pero pag ito ay nasunog na, ito po ay nagdinding na brilyante. Purihin po. Ganun po ang ginagawa sa atin. Dahil tayo po mga tao natuto sa nabuhay sa makasalanang mundo. Ngayon, na ating tanggapin natin, ituturo niya sa iyo kung paano ang magmana ng buhay na walang hanggan. Kung paano tayo makakasiguro na atin siyang makakasama sa buhay na walang hanggan magpakailan-kailan pa man. Hallelujah, praise. Kaya napakapalad natin na tayo po ay pinagkalooban at binigyan ng daan ng ating mahal na Panginoon na siya ating makilala para yung buhay na walang hanggan ay pinapangako niya sa lahat ng sanlibutan ay makamtan ng tunay na mananampalataya. Sino po ba yung tunay na mananampalataya? Yung pong tungatalima at sumusunod sa kanyang mga utos. Hallelujah, praise the Lord. Kapag ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos, ikaw yung tunay na mananampalataya na mahal ng ating mahal na Panginoon. Kung nadaan man tayo sa pagsubok, kailan pa man hindi tayo niya pababayaan o iiwan. Tutulungan niya tayo sa lahat ng sandali at sa lahat ng oras. Hallelujah, praise the Lord. We are probably familiar with the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. In the 3rd chapter of Daniel, they were found themselves in a literal fire when they refused to worship Nebuchadnezzar's image. The penalty for non-compliance was to be thrown alive into a furnace of blazing fire. They understood the dire consequences, but were willing to pay that price to obey God and worship only Him. Hallelujah, praise the Lord. That's the kind of boldness and courage the world needs to see in us. Whether we're suffering from antagonists or because of circumstances, from these three men's example, we learn the following principle that help us in our own fiery trial. Hallelujah, praise the Lord. Atin pong basahin po ang Book of Daniel. Basahin na po natin lahat. Daniel chapter 3 verses 17 to 29. Hallelujah, praise the Lord. Para po maunawaan natin kung ano po ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. Book of Daniel chapter 3 verse 17 to 18. 17 to 18. It be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou had set up. Then Nebuchadnezzar, full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 1/7 times more than it was wont to be heated. Verse 27, and the princes and governors and captains and the king's counselor, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was a hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Amen. Amen. Sa aklat ni Apostol Daniel, talatang 3, versikulo 17, 18 hanggang 19. 17. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na horno ng nagniningas at ililigtas kami sa iyong kamay, O Hari. 18. Ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawan na ginto na iyong itinayo. 19. Nang magkagayoy na puspos ng kaposokan si Nabucodonosor
at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrak, kay Misak, at kay Abednego. Kaya't sila'y nagsalita at nagutos na kanilang piitin ang horno ng makapito na higit kay sa dating pag-iinit. 20, at kanyang inutosan ang ilang malakas na lalaki na nagnasa kanyang hukbo na gapusin si Sadrak at Misak at si Abednego, at sila'y ihagis sa mabangis na hornong nagniningas. 21, nang magagayon ang mga lalaking ito ay tinalian na may suot na tinalaka at ang balabal ng kanilang ibang mga kasuotan, at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. 22, sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang horno ay totoong mainit, namatay ng ilab ng apoy. Ang mga lalaking iyaon ay nagsibuhat kay Sadrak, kay Misak at Abednego. 23, at ang tatlong lalaking ito, si Sadrak at Misak at si Abednego, ay nagsisibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. 24, nang magkagayoy si Abednego na hari ay nagtaka at tumindig na madali, at siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni ni baga ang nagsabi sa kanya ng kasanggunian ay di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy. Sila nagsisagot at nagsabi sa hari, totoo o hari. 25, sila'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos, nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. 26, nang magayoy lumapit si Nabucodonosor at sa bunganga ng mabangis na hornong nagniningas, siya ay nagsalita at nagsabi, Sadrak, Misak at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasan Diyos, kayo'y nagsilabas at magsiparito ng gayoy si Sadrak at Misak at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. 27, at ang mga sadrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari na nagkakapisanan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga ulo man ng kanilang mga buhok ay di nangasunog, ni ang kanilang mga suot ay nagbago, ni nangamoy apoy man sila. 28, si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Sadrak at Misak at Abednego na nagsugo sa kanilang anghel na nagligtas sa kanilang mga lingkod na nagsisitiwala sa Kanya, at binago ang salita ng hari at binigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod at sumamba sa kaninumang mga Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. 29, kaya't nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika nagsalita ng anumang kapuluan laban sa Diyos ni Sadrak at Misak at Abednego ay pagpuputol-putulin, at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Amen. Amen. Purihin po ang madalang salita natin, mga kapatid. Muli po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ganyan po kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga po na ang kinakailangan lang po natin ay tunay na pananampalataya. Yung wala 100% na faith na ganyan din po ang ginawa ng ating beloved pastor, Evangelist Sada Meda, na siya po ay when he went to the Atalipao Mountain in Mindanao, where
he wants to preach the word of God to the Abu Sayyaf, the bandits of the Abu Sayyaf in Mindanao. Hallelujah, praise the Lord. And they want to free all the captives na hawak-hawak ng mga Abu Sayyaf. There are 21 captives na from Malaysia, doon niya din sa Pilipinas. So, yan ang purpose ng ating mahal na pastor na iniutos sa kanya ng ating mahal na Panginoon. And even the government doesn't want him to go that place because they are in critical area pagpupunta doon. Lahat na pumunta doon, mga misyonaryo o mga naghangad na palayain yung 21 sipadan hostages, ay pinutulan ng ulo, pinatay silang lahat. However, in spite of those mga pagsalangsang ng gobyerno, nagpatuloy pa rin ang ating beloved pastor na pumunta doon sa Lipaw. And do you know what had happened? Nakarating sila, for sure, nakarating sila doon. At tinanggap sila ng mga Abu Sayyaf na magandang pagtanggap sa kanila. At yun nga po, ang akala ng mga 12 prayer warriors ay ang pagpipreach ng ating mahal na pastor ay mahal ka ng Diyos o gusto ng Diyos na ganito ang gawin nyo. Ibig sabihin yung salvation. Subalit, ang sinabi ng mahal na Panginoon, ng mahal na pastor, sa one of his prayer warrior na basahin mo ang talatang ito. Ang pinabasang talata sa kanya ng ating mahal na pastor ay yung Isaiah 54:17. Hallelujah, praise the Lord. Yung pong Isaiah 54:17, babasahin ko po sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. 54:7. Nung makita po ito, nung isang prayer warrior na siya pinababasa sa kanya ng mahal na pastor, ang sabi po sa kanya ng prayer warrior, mahal na pastor, magagalit po ang mga Abu Sayyaf pagka yan ang binasa ko. Why? Dahil the verse that our beloved pastor want to read to the Abu Sayyaf, it says in Isaiah 54:17, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee is judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, said the Lord. Ito po ang mga salita ng mahal na Panginoon, ng banal na kasulatan na pinasasabi, pinababasa ng ating mahal na pastor. Ayaw basahin ng isa sa prayer warrior, sabi, magagalit ang mga yan. Sabi ng mahal na pastor, sige, hayaan mo magalit para makita natin ang makita nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At nung mabasa nga ito sa harapan ng Abu Sayyaf na binasa, lahat ng Abu Sayyaf nagalit nga. They poked their gun to the 12 prayer warrior and to the beloved pastor, pero hindi pumutok ang baril. God does not fire. When they poke on the beloved prayer warrior, 12 and the beloved pastor, hindi pumutok yung baril. But they tried to put it upward. Ito'y pumutok. The gun fired when it poked upward. But they put it again to the beloved, they don't fire. All guns of the Abu Sayyaf did not fire. So, doon nakilala ng mga Abu Sayyaf na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay tunay na Diyos. At sa pamamagitan ng mga ganong himala, ay nakakilala ang mga bandido ng Abu Sayyaf ng Diyos natin ay tunay na Diyos na pinaglilingkuran, na dapat natin paglingkuran, ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi lang po yun ang ginawa. Dahil nga ay pumutok ang kanilang baril, ang ginawa ng isang Abu Sayyaf, kinuha niya ang kanyang kris, yung matalas na gulok niya. At pupunta niya isang prayer, tatagain. Nakita ng mga pastor, nirebuke ng ating mga pastor, hindi niya maibaba yung kanyang kamay para tagain, nakahanglang ganyan. So nakilala ng lubusan ng mga Abu Sayyaf at halos silang lahat ay na-convert ng mga oras sa sandaling yun. Nakilala nila ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. So, ang nangyari nga po na-free yung 21 sipadan hostages, napalaya yon. Then, President of the Philippines during the time is Joseph Estrada.
declared that that land should be no man's land. So papatayin, ibubumbahin lahat yung lugar na yon, na pero ang mahal na pastor na andun pala, tsaka yung 12 prayer warrior. So hindi, nung pinadala ang nagpapatotoo nito ay mga Philippine Air Force na talagang binubumba nila yung lugar na yon. Pag nakikita nila, pag nagbaksak sila ng bomba, mausok. Pero pag nawala ang usok, nakikita nila, nakatayo pa yung bahay na tinitigilan ng mahal na pastor at ang mga prayer warrior ay nakatayo at nakikita nila pag nawawala ang usok. Maraming mga himala ang nangyari doon, kaya napatunayan minsan ng papo na pag ikaw ay nagtiwala sa ating mahal na kahit na alam mo na ang pupuntahan mo ay kamantayan, basta't ikaw ay nasa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ginagawa mo ang kanyang mga utos, at meron kang 100% na pananampalataya, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At ang kabutihan noon, nakakilala ng buong Muslim sa Mindanao na ang ating beloved pastor ay tunay na lingkod ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. And even, hindi lang sa Pilipinas, because the mga Sepadan hostages ay from even different countries. May mga taga Europe, may mga taga Saudi, somewhere, all over, yung 21 ngayon. Kaya, after that time, yung pagkatapos ng pangyayaring yon, lahat ng mga ibang bansa at even yung mga mananampalataya sa ibang bansa, nakilala ang mahal na pastor at tinawag na propeta. Doon nag-umpisa na tawagin ng ating beloved pastor as a prophet of God. At actually, he is the last living prophet sa ating kapanahonang ito. Hallelujah, praise the Lord. Why? Because lahat ng kanyang ginagawa ay para napurihan at maluwalhati at merong tanda at ebidensya na pag siya'y nanalangin, kung ano ang kanyang ipanalangin mangyayari. Pag may bagyo, papanalangin, tumigil ang bagyo, tigil ang bagyo. Pagka tag-araw, papanalangin niya na umulan, uulan. Purihin po ang ating mahal. Even during the war ng Iran and Iraq, nananalangin ang buong mundo na sana huwag matuloy ang Iran and Iraq war dahil meron silang mga tawag doon, chemical weapons na pagka ipinair ni Saddam Hussein ay kakalat sa buong mundo at makakapinsala. Tandang-tanda ko yon na nanonood ako sa Channel 13 sa Pilipinas. Hindi na ako backslider na ako ng mga panahong yon. I think that was 90s, early 90s. Ang sabi ng mahal na pastor, ang gera sa Iraq at Iran, tuloy yan. Walang makakapigil dyan sa kakaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. But I declare, sinabi ng mahal, I declare, Saddam Hussein chemical weapon will be fired but it will be suspended in the air. Sinabing ganon, walang puputok. Pinantay, sabi ko, dito ko makikilala ang mahal na pastor kung tunay na talagang totoong mananampalataya, tunay na sugo ng ating mahal na Panginoon. Binantayan ko yun sa CNN na after 2 weeks or yung mga ilang linggo lang, binantayan ko yun. Di nanonood ako sa CNN. Sabi nung newscaster sa CNN, Saddam Hussein fired chemical weapons, but all was suspended in the air. Sabi ko, ay totoo nga pala sinasabi ng mahal na pastor. Hallelujah, praise the Lord. So, nung pa mga panahon ngayon, talagang ang mahal na pastor ay masasabi nating propeta na. Walang makakagawa noong pangkaraniwang tao na hindi talaga kinasihan ng ating mahal na Panginoon na mangyayari mga bagay lahat. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil po yung ginawa ni Sadak at Meshach at Abednego ay talagang ayaw nilang lumuhod sa golden image na ginawa ni Nebuchadnezzar. Ang parusa doon, lahat ng hindi sasamba doon sa golden image na yon ay tatapon sa horno na naglilingas na apoy. Hallelujah. So sa balat yung tatlo, hindi sila yumukod at dinala kayo sila doon sa hornong apoy. At yun nga po, mga minamahal, yung mapadala na sila doon sa loob at itinapon na sila doon, nakatali po ang kanilang mga kamay. At ang nagtataka, nung makita nung hari, na nakita na 3 ang kanilang itinapon, pero 4 ang naandot, yung isa ay kamukha daw ng anak ng Diyos. At ang nakita ng hari ay yung
yung lubid na nakagapo sa kanila ang nasunog. Pero yung tao hindi nasunog ni damit, hindi nasunog. Hallelujah. Praise the Lord. Katulad din yan po ng nangyayari sa ating mga buhay, na kapag tayo po ay dumadaan sa mga kahirapan o pagsubok sa buhay, ang nasusunog po sa atin ay yung mga hindi kalugod-lugod na ginagawa natin. Bakit po? Dahil nakikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag ikaw ay nasa pagsubok o palaala, wala kang gagawin kundi manikluhod sa ating mahal na Panginoon. Yun lamang po wala nang magagawa kahit sino pa man. So ano ang katapusan? Ang last recourse natin ay tayo lumuhod, taas natin ang kamay at tayo magnikluhod sa ating mahal na Panginoon. At doon, kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay at yung nais na gawin sa iyo ng mahal na ay mangyayari sa iyong ikabubuti. Kung ikaw ay may mga pagkakasala, patatawarin ka sa kasalanan mo. Kung ikaw ay may mga masasamang ugali, tatanggalin ng ating mahal na Panginoon. Magkakaroon ka ng pag-ibig. Bakit pag-ibig? Dahil ang mahal na Panginoong Jesucristo ay pag-ibig. Ang kanyang espiritu ay nananan sa puso ng bawat isa. So yung pag-ibig na yon ang magiging ating daan upang ating matutunan na yung sinasabi na maging sakdal ang isang mananampalataya. Kinakailangan yung 9 fruit of the Spirit ay kinakailangan nasa atin. Kung wala tayong pag-ibig, hindi natin makukuha ang 9 fruit of the Spirit. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig na meron tayo noon dahil ang Diyos ang nananahan sa inyong mga puso at isipan. Sa ating mga puso at isipan nananahan ang Espiritu ng Diyos. Meron tayong pag-ibig. Kaya kinakailangan, para mo makuha, kinakailangan mapuspos ka ng banal na Espiritu, kinakailangan ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa iyo. At iyon ang ating dapat pagkasikasuhin o bigyang pansin ang mga ganong pag-ibig. Hallelujah. Ang pag-ibig sa ating kapwa dahil sinabi ang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi niya alagad. At ang pag-ibig daw ay hindi gumagawa ng masama, kundi umiiwas sa masama. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ito pong mga talata natin binasa tungkol kay Daniel at sa Book of Daniel tungkol sa kay Meshach, Shadrach at Abednego. Ito po isang pagpapatunay na ang tayong tao dito sa ibabaw ng lupa, kinakailangan natin maging matindi ang ating pananampalataya as long as ang ginagawa natin ay nakabatay sa banal na kasulatan, kailan paman hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pero sabi, bakit ako'y nadalo naman ako? Napunta naman ako sa panalagawain. Nag-aayuno ako. Kung lahat ng ginagawa ko rin po. Pero, ginagawa mo ba ng lubusan yung gusto ng mahal na Panginoon? Ang iyong puso ba, ikaw ba'y marunong magmahal ng iyong kapwa? Marunong ka bang umibig sa iyong kapwa? Hindi yung pag-ibig na sanlibutan. Pag-ibig na masunod natin o magtulungan tayo para ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon na nasa banal na kasulatan ay ating matalima o masunod. Maisabuhay po ang banal na salita. Kung halimbawa, may isang kapatiran o tao ay nagkaroon ng pagkakamali o pagkakasala sa iyo, hindi mo kinakailangan gantihan ng masama yun. Ang kinakailangan ay unawain mo at ipanalangin mo kung hindi mo kayang pakisamahan ng harapan. Ang gawin mo, ipanalangin mo sa mahal na Panginoon na sana ang tao yun ay mabago at matuto ng magkaroon ng pag-ibig sa kanyang sarili, sa kapwa-tao. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kapag pinakita natin ng mabuting bagay sa ating kapwa, in spite na gumagawa siya ng masama sa atin, magtataka, bakit ba itong taong ito ginawa ko ng masama, ay pinakikitunguhan pa rin ako ng maganda. So, mababago, magiging daan yon para tayo pong mga tunay na Kristiyano na sumusunod at tumatalima sa utos ay makapaghatak pa ng marami pang kalwa dahil sa pinakikita natin bilang isang mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang hinangad ang ating mahal na Panginoon na ang buong sanlibutan ay makakilala siya at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan pong kabuti ang ating mahal na Panginoon. Wala siyang hinangad sa bawat isa sa atin na tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Ang ating pong mga nabasang talata ay meron po ito po, may mga sumusunod na, ano po ba ang mga sumusunod na alituntunin upang tumulong sa atin, sa ating mga nag-aalab na pagsubok. Ang una po ay
Faithfulness to God must prevail over fear. Whether we're taking a stand of righteousness or navigating difficult times with godly patience, be mindful of His wisdom, because God knows the future and allows our hardship. We can trust Him to handle the consequences of our faithfulness. That's exactly what Shadrach, Meshach, and Abednego did. Ang sabi po nila, if it be so, our God whom we serve is able to rescue us from the furnace of blazing fire. But even if He does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods nor worship the golden statue that you have set up. And the Lord did, in fact, take care of the consequences of their refusal by miraculously protecting them as they endure man's punishment. Sino ba't sila nakalibre sa ganong kapigatian sila masunog? Dahil ang sinunod nila ay ang utos ng ating mga lapad na hindi siya luluhod doon sa ganong imahin. Tayo dito sa ibabaw ng lupa, maraming imahin. Karaniwan, inuuna natin na tayo magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng magandang bukas, merong magandang kabuhayan, sakdal, tanyag. Ganon ang ating, hindi masama ay kayo magkaroon ng maraming pera, ay kayo yumaman. Pero ang pinakamahalaga, uunahin mo muna ang ating mahal na Panginoon. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil ang ating labanan ngayon dito sa ibabaw ng lupa bilang isang mananampalataya ay hindi para magkaroon ng maraming kabuhayan, hindi para magkaroon ng ikay maging sakdal, marami kang magagandang sasakyan, magandang bahay. Matalit sabi, nasa magandang kaayusan ka bilang isang nasa sanlibutan. Ang ating ginagawa ngayon, ang ating pag-ipunan, ang ating gawin, ang ating pag-ubusan at isakripisyo ang ating buhay ay yung ating buhay na walang hanggan. Na kung hindi natin gagawin habang dito sa ibabaw ng lupa, hindi natin makakamtan dahil maraming alam. Sa langit ay may purgatorio. Ang langit, ang buhay na walang hanggan daw ay merong langit, merong purgatorio at merong impyerno. Pero dalawa lamang meron sa langit, sa walang hanggan. Langit na kasama ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at impyerno na kasama si Satanas. Wala pong purgatorio. Ang purgatorio po ay itong ibabaw ng lupa dahil dito natin tayo nililinis ng ating mahal na Panginoon. Dito natin bilang makasalanan natututunan kung paano baguhin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa pagtuturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Kaya po napakahalaga na tayo po ay magbabasa ng Biblia para maunawa at maintindihan natin kung ano nakasulat dito at ating ipamuhay ang mga talata na binabanggit dito sa banal na kasulatan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Habang tayo ay may panahon pa, habang nakakakita pa tayo ng liwanag dito sa ibabaw ng lupa, ay pagsigasiga natin na gawin natin kung ano ang kalooban ng ating at umiwas tayo doon sa mga masasama na makasanlibutan. Kalimutan natin ang mga bagay na yan. Kung halimbawa, ikaw ay may nagawang isang pagkukulang at pagkakamali, hindi mo alam na pagkakamali pa yun, pero nagkasala ka. Hanggang sa paglalaon, ikaw ililinlangin mo ni Satanas. At sari-sari ang gagawin, magkakaroon ka ng unbelief, magkakaroon ka ng mga yung mga alangan, gaalangan ka, yung mga doubts, mga unbeliefs, maraming mga distraction dahil ang tinitingnan mo ay ang sanlibutan. Kaya ang dapat nating tingnan ay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon at ating ipamuhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahirap po talaga ang isang tunay na Kristiyano. Sabi nga po, ang daan papunta sa buhay na walang hanggan ay makipot dahil marami tayong dapat gawin. At yun nga po, yung punta sa kapahamakan ay maluwang dahil wala kang dapat gawin doon. Kung ano ang gusto mo, ay yung gawin mo. Kung ang ginagawa mo ay ang gusto mo na hindi batay sa banal na kasulatan, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang ginagawa mo ay batay sa banal na kasulatan at sinusunod mo ang kalooban ng ating malawan, 100% nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, at yung 9 fruit of the Spirit ay makakamtan mo yan throughout na panahon mo ng paglilingkod sa ating habang ikaw ay buhay dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah, praise the Lord.
Ang sabi nga po, ang pangalawa po ay yung pong the second, the only things that are lost in the fire are the things that are bind us. Yun nga po, ang tanging nawawala sa apoy ay ang bagay na nagbibigay sa atin. Nakatali sina Sadrach, Meshach at Abednego bago itapon sa apoy. Ngunit, nang silipin siya ni Nebukadnezar sa horno, sinabi niya, narito, nakita ko ang 4 na lalaki at hindi nakatali, naglalakad sa gitna ng apoy na walang pinsala, nasunog ang kanilang mga lubid. Ngunit hindi ito sila nasaktan. Yun ang una, ay lubid po. Yun ang ating mga hindi magagandang ugali, mga makasalibutang gawi. Yun po masusunog sa atin kapag tayo dumadaan sa mga maraming pagsubok at mga palala. Kaya pasalamat tayo kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, ito po magsasakdal sa bawat isa. Hallelujah, praise. At kailan pa man, kung ikaw ay gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, kahit anong klaseng pagsubok, malalampasan mo yan. Dahil kasama mo ang ating mahal na Panginoon at kailan pa man, hindi ka niya po pwedeng iwan, hindi ka niya iiwan. Hallelujah, praise the Lord. At sabi nga po sa Daniel 3:25, siya'y sumagot at nagsabi, narito aking nakita ang 4 na lalaki na hindi kapos na nagsilakad sa gitna ng apoy, sila'y walang paso at ang mga anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. In a symbolic way, the same is true for us. In a trial, we discover new truths about God and ourselves. We all have sins. We all have attitudes. We all have own behaviors and thoughts patterns that need to be burned away so we can be free from them. Yung po ang sinusunog sa atin para tayo makalaya sa mga hindi kalugod-lugod na nakita natin, nakatanim sa ating mga buhay. Kaya kinakailangan ang mga bagay nito. At ang isang pinakamahalagang natutunan na isang Kristiyano at ako bilang natutunan na yung palang sinasabi ng mga pastor at assistant pastor na huwag kang absent sa banal na gawain. Kinakailangan dadalo ka 3 times a week. Yung pala ang tamang paraan para tayo pa magkaroon ng tunay na paglilingkod sa ating mga Panginoon. Bakit paglilingkod? Dahil tayo pumupunta dito sa banal na gawain ng ating mga Panginoon para sa lamang ang ating papurihan, awitan natin ng mga makalangit na awitin. Makinig ng mga patutuo ng mga kamanghamang gawa ng buhay ng ating mga kapwa mananampalataya at ito nagpapalakas sa ating mga pananampalataya dahil yung nangyayari sa kanila ay maaari ding nangyayari sa atin at nakikita natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang kumikilos sa ating kalagitnaan. At yan ang ipinaalam sa atin ng ating beloved pastor na silang natutunan at ipinamut. At yan din po nasa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Bakit po ba ang salitang ito ay napakahalaga? Dahil ito po ay iniutos din ng ating mahal na Panginoon sa atin na siya po natin gagawin. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi po, sinabi po sa banal na kasulatan, sa 10:25 po ng Hebrew 10:25, ang sabi po dito, basahin ko po sa inyo, Hebrew 10:25. Hold on. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another and so much the more as ye see the day approaching. Na huwag natin pabayaan ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga gararan sa isasita at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang mga araw. Isa itong utos ng ating mahal na Panginoon sa ating mananampalataya na huwag daw natin pababayaan ang ating mga ganitong pagtitipon dahil dito nga natin napupupuri ang ating mahal na Panginoon. Dito tayo nakakapakinig ng banal na salita ng ating. Dito tayo sama-sama tayo isang katawan ni ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang ulo dito ay ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mga galamay, mga parte ng katawan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ng bawat isa ay nandito para po tayo ating paglingkuran at purihin ang ating mahal na Panginoon. At doon siya nalulugod. At pag nangyayari yun, sabi nga po, sa banal na kasulatan, kapag napaluguran natin ang ating mahal na Panginoon, nasa pa lamang ng ating mga puso ay pagkakaloob na. Hallelujah, praise the Lord. Wala ka nang gugustuhin pa na anong bagay ang mahalaga sa tao, sa ating mananampalataya, ay ating mapaluguran, maluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bukod sa ikipagpapalain na dito sa ibabaw ng lupa ng pagpapala, material, pisikal, at espiritual pagpapala. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung espiritual na pagpapala na siya ay makakasama sa buhay na walang hanggan. Dahil kapag dumating na tayo sa buhay na walang hanggan at nag-rapture na ang mga binanal na mga mananampalataya dito sa ibabaw ng lupa, magkakaroon ng yung mawawala, yung hindi madadala sa rapture, ang inyong lahat na maiiwan, dadaan sa 7 taong pagsubok.
Sa loob ng 7 taong pagsubok, ang hindi magpapatatak ng siksik ay pupugutan ng ulo. At lahat ng maiiwan, ang maliligtas lamang doon, ay yung mga magpapaputol ng ulo na hindi magpapatatak ng siksik. At yung sinasabi sa banal na kasulatan na yung 12 anak ni Jacob, yung lahi noong 12 ngayon, ay may matitira bawat isang lahi ng anak ni Jacob ay may 10,000. So, ang matitira lamang na lahi ni Jacob ay 121,000 na tao dito sa ibabaw ng lupa, doon sa mga maiiwan. Hallelujah, praise the Lord. At after ng tribulation, babalik uli ang mahal na Panginoon dito sa ibabaw ng lupa upang siya ang maghari. At si Satanas at ang kanyang mga alipores at yung mga naiwang mga tao ay ibubulid sa bottomless pit. At ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay maghahari dito sa ibabaw ng lupa ng 1,000 years. Sa Diyos, sa mahal na Panginoon, ang isang araw sa mahal na Panginoon ay 1,000 taon sa atin. So kung atin tutuusin, yung 1,000 taon sa ating mahal na Panginoon, times 1,000 equals to 1 million years ang ating mahal na Panginoon na maghahari dito sa ibabaw at walang kasamaan. Dahil itong yung paraiso na pinaalisan kay Eva at kay Adan ay muling ibabalik ng ating mahal na Panginoon para makasakasama ang lahat ng mga mananampalataya at sumunod sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! And after 1,000 years, maaaring mga more than 1 million years, doon ibababa ang bagong langit at bagong lupa na doon mananahan ang mga mananampalataya, ang mga anghel at ang Diyos sama-sama. At ang lupa at langit ay lahat mapupugnaw at yun ang pupuntahan ng mga kaaway ni Satanas at ang kanyang mga alipores. Hallelujah! Praise the Lord! Ang bagong langit, ang sinasabi sa banal na kasulatan, yung dingding ng bagong langit, kasi yun ay magiging square. 1,600 plus miles yung isang yung height, width, saka length, square. Yung sukat ng square. So, ibig sabihin, mas malaki sa mundo. Yung magiging, kasama-sama na doon ng tao at saka ang mahal na Panginoon at saka mga anghel. Hallelujah. Subalit, yung kanyang bakod, yung bakod niya, ay kasi lawak ng isang freeway na makapal yun, hasper. Yun po, nakabakod. At yan yung mga pinto na nandun yung mga anak ni Jacob na nabantay, may mga nagbabantay. Walang makakapasok doon kasamaan. Lahat ng nasa labas, nung bagong langit at nakikita yung nasa loob. Kaya matotorture ngayon dahil sa loob, walang ginagawa doon tayo kundi magpuri lamang sa ating masasayaw. Walang iyakan, walang kapighatian, walang problema. Lahat ay masasaya. Ayun ang ating pagkaagapin. At yun ang mga nasa labas, nandun ang tatangi sa apoy, nandun na naglalagablab na suporte. Lahat ng kasamaan ay nandun sa labas ng bagong langit at bagong lupa. Kaya mga minamahal, habang tayo may pinapanahon pa at may mga bagay na kung tayo man ay dumadaan sa mga maraming pagsubok, alalahanin natin na ang mahal na Panginoon ay mahal na mahal tayo at ibalik natin ang ating pagmamahal sa ating mga. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin nyo ang aking mga utos. Hallelujah, praise the Lord. Ang pangatlo po ay ang Diyos ay laging kasama natin sa apoy. Laging kasama natin ang mahal na Panginoon sa apoy. Nakita ni Bukadnezar ang 4 na lalaki sa unat ang anyo ng ikapat na parang anak ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang bagong nagkatawang tao na mahal na Panginoon. Yung tinatawag na pre-incarnate Christ. Yung po ang nakita ng ating mahal na Panginoon dahil wala pa naman po ang ating mahal na Panginoon, hindi pa nagkakatawang tao. Pero ang nakita niya ay mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ay Espiritu. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo kaya tinawag na tao dahil sa ang Diyos na nagkatawang tao at nanahan dito sa ibabaw ng lupa. Dahil kung hindi niya ginawa yung walang kaligtasan ng mga tao, walang tutubo sa kasalanan natin. Ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ang tumubos sa ating pong mga kasalanan. Kung iyong tatanggapin at magpapabautismo ka sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo,
At hindi lamang yon, kinakailangan ipamuhay mo ang kanyang banal na sumunod ka sa ating mga lawan. Gawin mo kung ano ang nais ng ating kung ano ang kanyang mga banal na utos. At hindi madaling gawin dahil ikaw ay pinananahan ng kanyang espiritu na magtuturo sa iyo. So, balit, meron ka rin choice, hindi ka ginawang robot ng ating mga Panginoon. Makakapamili kung ano ang gusto mong piliin. Subalit nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, sigurado ang pipiliin mo ay yung ikaw ay lalong mapalapit sa ating mga Panginoon. Subalit kapag ikaw, kahit kayo may Espiritu, kayo nagkakamalit, hindi kinahingi ng tawad, at paulit-ulit mong ginagawa, lumalayo, nag-grieve yung Holy Spirit, lalayo yan sa iyo. Paglalaon, babalik ka ulit sa dating ikaw. Pero mapapahinood pa rin nating mga Panginoon. Kung ikaw ay magbabalik loob sa Kanya, ikaw ay muling patatawarin. Hallelujah, praise the Lord. Pero hindi ibig sabihin noon, ikinaniklo, ikikaw ng kasalanan, humingi ka ng tawad, pwede ka nang gumawa uli. Hindi, mali yun. Hindi mo dapat gawin yun. Yun nga sinasabi ko, pag ikaw ay nagkaroon isang pagkamalit, hindi mo na hingin ng tawad, dadagdagan pa, dadayain ka na, aatakehin ka na sa Satanas, paglalaon, mas sahol ka pa kaysa dati mong ginagawa. Kaya po, maging maingat po ang bawat isa. At lagi po tayo, ang sekreto po, lagi tayong dadalo sa ating banal na gawain para ang Espiritu ng Diyos ay huwag mawala sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi nga po sa banal na kasulatan na mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasa kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Yan po ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya na kailan pumahay. Basta madali sabi, gagawin natin kung ano ang kanyang nais, kung ano ang kanyang kalooban. Ikaapat po ay our faithfulness in the part will impact others and magnify God's glory. When Nebuchadnezzar saw what happened, he realized how great the Most High God is blessed him. It was in Daniel, binasa natin kanina, 3:26-29. Our varied ordeals benefit us, and God also uses our faithful attitude to witness to others. Yung po sinasabi ko sa inyo kanina, na yung ating pong pag-uugali na ang ginagawa natin, ang kalooban ng ating nakaka-epekto po yan sa iba. At yun nga, nakikita tayo na nagbago. Nakikita tayo na hindi ka na gumagawa ng dati mong ugali. Dati ikaw ay maraming bisyo, wala ka ng bisyo. Dati ikaw ay mamamatay tao, hindi ka na pumapatay ng tao. Wala kang ginagawa kundi ibigit, ipahagi ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Makikita to ng ating kapwa na bakit nagkaganito itong taong ito. Ibig sabihin, pinananahan siya ng banal na Espiritu, maging siya, hahanapin din niya ang ating mahal. Maraming ganyan na nangyari, na nagiging daan yung mga kapatiran na binago ng ating mahal. Nagtataka yung mga kakilala nila, bakit nagkaganito. Katulad niya, yung iba mga may karamdaman, nakakilala mahal ang Panginoon, pinagaling. Pati yung mga nakakita sa kanyang karamdaman, nakala siya mamamatay na. Even mga doktor sa sinabing, mamamatay ka na. 3 araw, 3 buwan na lang ang buhay mo. Subalit, nang dalhin sa ating sa harapan ng ating mga naparang through the leading prayer of our beloved pastor, Evangelist dito po sa Jesus Miracle Crusade, na bautismo sa pangalan, pinagaling ng ating mga naparang. So, naniwala, pati kanyang mga kasambahay na ayaw maniwala na sa inuusig, pati mga kapitbahay, pati mga kaibigan, nakita na, ito'y mamamatay na iba, ito'y buhay, pat malakas pa, hallelujah. Praise the Lord, purin po. Ganyan po ang nangyayari sa atin bilang isang mananampalataya. Napakasarap po ang tunay na ikay gamitin ng ating mahal na Panginoon para ikay makapagdala ng maraming kaluluwa sa kanyang harapan. At even sinabi po sa Daniel 27, kanina sabi po dito, at ang satrapa at ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari ay nagkakapisan, ay nakakita na sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumatalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang ulo ay di nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy apoy man sila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, nagtaka yung mga naandong mga kasama ng hari. So doon niya nakilala kasi sinabi ng mahali, purihin ang kataas-taasang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. At doon siya tinawag siya. Doon nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ganoon din ang ginagawa sa atin. Yung sinasabi ko yung mga may karamdaman, mga pagbabago sa ating buhay, dating masamang tao ka, naging mabuti kang tao. Marami pa nga sa ating mga kasama natin mga preacher, mga dating mga bakla, merong ganyan. May mga mamamatay tao, hindi kalugod-lugod sa lipunan, ay naghahayag ng banal na salita. Naghahayo
Pinakikita ang kaluwalhatian ng mahal na Panginoon na nangyari sa kanilang mga buhay at nakikita at palibasa ang gabay at patnubay naniniwala ang mga tao at nakakakilala rin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag ang salita ng Diyos ay sinabi mo sa iyong kapwa, kung anumang katindi ang laman ng kanyang dibdib, ito ipupugnawin na salita ng ating malam para siya makakilala. Bakit po? Dahil mahal na mahal tayong tao ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po ibinigay niya ang kanyang buhay, sinakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo para tayong lahat ay maligtas. Ang gagawin lang natin ay kung ano ang kanyang kalooban para po tayo ay patuloy magmana ng buhay na wala makasama sa pagmamana ng buhay. Marahil ngayon ang ating sandali ng kahirapan, hayaang ulitin at ilagay na muli ang mga prinsipyong ito ang ating sentro ng atensyon. Yung ating pong pinag-aralan, doon po natin sentro po ang ating mga atensyon sapagkat kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din naman ang daan ng Diyos na mas mataas kaysa atin. Hallelujah pa. Kaya huwag matakot, magtiwala sa kanyang ginhawa at asahan na makita ang kanyang kamay sa ating pagsubok. Bilang isang mananampalataya, ating mga pagsubok ay laging malapit. Maaaring nakalampas na tayo sa mga pagsubok o nakaligtas na tayo sa mga isang pagsubok o maaaring kasalukuyan nagtitiis tayo sa ngayon ng isang klase ng pagsubok o palaala o maaaring inihahanda ang mga puso natin sa isa pang darating na pagsubok. Dalangin natin na sana tayo man ay nasa oras, kung tayo man ay nasa oras ng kahiripan, ang mga salita ng Diyos na ito ang nag-aalok ng lakas at pag-asa para sa ating lahat habang naglalakad tayo kasama na mahal na Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Wala tayong gagawin kundi sa umaga, sa gabi, ating alalahanin natin, manalangin. At huwag natin kalilimutang magbasa ng banal na kasulatan dahil ito ang magtuturo sa atin, ito ang magdadala sa tunay na kalakasan, tunay na kagandahan ng buhay bilang isang Kristiyano at ikaw pa ay tagapagmana ng buhay. At sinabi ang pangako ng ating mahal na Panginoon, kailan pa man hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, lagi tayong kasama. Naalala ko yung patotoo ng Brother Sis kanina na ilang oras, 15 oras na nagtrabaho tapos ang dahil po ng buhay. Pero binigyan sa ng lakas ng mga ganyang pagpapala, ganyan ang nais ng ating sa bawat isa sa atin. Na ating sakripisyo kung ano man ang ating sa paglilingkod sa ating mahalapan. Mga minamahal, ito ang tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang lagi natin siyang papurihan, lumalatin. Sama-sama tayong magpupuri sa ating mahal tayo, isang katawan. Walang hinangad. At ganito rin ang ating gagawin pagdating natin sa langit. Wala tayong gagawin doon, kundi magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi ba nararamdaman habang tayo nagpupuri, nawawala ang mga bigat ng ating mga pasanin. Nawawala yung mga problema. Dahil lalo na't ikaw ay nakikiawit, lalo na't ikaw ay sama sa ating mga kapatiran, pinakikita mo yung pag-ibig sa iyong ating mga kapatiran. Kung kailangan man natin ibigin ng lahat ng tao, mas higit natin kaibigin ng ating mga kapatiran. Sabi nga po sa banal na kasulatan, habang tayo may pagkakataon gumawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo't higit sa ating mga kasama sa panambahan. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at ating pong awitan na isang makalangit na awitin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon.